Dagsa pa rin sa The Hague, Netherlands sa mga taga-suporta ni FPRRD mula sa iba't ibang panig ng Europa. Yan ang agenda report ng ating UK correspondent Dick Villanueva. Mula Paris, nagbiyahe ng 6 na oras papuntang The Hague ang double-decker tourist bus na ito sakay ng higit 100 OFW na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pakay nila ay padama ang kanilang mainit na suporta habang siya ay nililitis sa ICC. Punta po kami sa Netherlands kay Tatay Digong para sa kanyang birthday celebration bilang suporta sa aming pinakamamahal na ama ng bayan. Bago dumating sa destinasyon, huminto muna sila sa isang bus parking. Bagay sa malamig na panahon, pinagsaluhan nilang mainit na lugaw at nilagang itlog na almusal. Umaga nitong Sabado nang sila ay dumating sa detention center. Sabay naman ang pagdagsa ng iba pang mga taga-suporta mula sa Germany, France, Italy, Luxembourg, Belgium, London, Switzerland, Canada, USA at maging ang mga taga-Pilipinas. Naroon din si dating Labor Secretary Silvestre Bello III at si Atty. Alfredo Lim na masayang sinalubong ng mga kababayan natin. Kami po ay natutuwa sapagkat nakita namin yung pagkakaisa ng mga Pilipino overseas dito sa The Hague. At ang dami-daming mga Pilipino coming from different countries. You can just imagine the trouble and expense of coming here just to be able to express their sentiments about what happened to our beloved President. Sina Atty. Harry Roque, Senador Robin Padilla at ang vlogger na si Maharlika, kapwa nagpasalamat sa mga kababayan natin sa pagpapakita ng pagmamahal kay former President Rodrigo Roa Duterte. Biro ni Roque, lumakas na rin daw maging ang turismo sa Netherlands. Well, pangalawang araw na ito, no? Pero walang tigil ang dating ng tao. At bagamat tapos na ang birthday ni Pangulo, mas mukhang marami pang taong dumating ngayon dito, no? So mukhang araw-araw ay magiging happy birthday Tatay Digong. Naniningil na ako na magiging manager ni Tatay Digong dahil siya na ang pinakamalaking tourist attraction ng Netherlands. Siguro po nakita po natin dito na buhay yung pagka-Pilipino ng ating mga kababayan. Alam nyo, ang maganda po dito, siguro yung mga nakasama kong Pinoy dito, 80% DDS, Duterte. May 20% po akong mga nakakausap dito, hindi naman sila Duterte. Pumupunta po sila dito dahil nasaktan sila dahil Pilipino sila. Sa nangyari po kay Mayor. Kaya ito pong nakikita ko dito, parang nagkaisa yung mga Pilipino. Kahit na ang kanilang naratibo, hindi naman sila Duterte, hindi naman Duterte ang politika nila, pero nandito po sila kasi nakikisa sila sa nangyari kay Mayor. At gusto po nila, bring him home. Well, ang impression ko talagang sobrang overwhelming yung suporta ng mga Pilipino dito sa Europa at syempre sa iba't bahagi ng mundo. Well, ang wish po namin lahat dito ay sana makauwi na ang Pangulong Duterte at makasama na siya ng kanyang mga palangga. Nagsagawa din ng prayer rally at selebrasyon para sa 80th birthday ni former President Rodrigo Roa Duterte ang mga kababayan natin sa iba't ibang parte ng Europa. Sa Croatia, nagtipo ng mga OFW sa isang party bilang pakikiisa sa mga Duterte. Sa Paris, inorganisa ng DDS Europe ang isang prayer rally malapit sa tanyag na Eiffel Tower. May mga pagkilos din sa Nice, France at Nicosia, Cyprus. Magkakahiwalay man, iisa naman daw ang kanilang mensahe para kay former President Rodrigo Roa Duterte ang magkaroon siya ng maayos na kalusugan at hiling nila makauwi na siya sa Pilipinas. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, The Hague, Netherlands.